At ito na po ang huling bahagi sa araw na ito sa ating business training na ibinabahagi sa atin ni Bro Almin. Kapatid naman tayo dito nag-aaral sa Islam. So ang series natin, next meeting presentation, kung may ma-invite tayo na like tulad ni Bro, real businessman, iba yung, hindi lang puro ako. Pakinggan natin yung strategy. Baka meron doon na hindi natin naituro. Baka meron doon na trigger ng interest mo. So, next meeting, pag-usapan namin yung Ustad's Mex. Kung maka-invite tayo ng speaker, bigyan natin ng 20 minutes to share, parang ganun. Naka-time pa rin siya, time-bound. Concept, then actual experience. Then, sino mag-present ng plan niya, or babasahin natin din. Yun, galing sa financial plan yun, malay nyo, makakuha ang team din ng ideas, no? Ako. Okay, so, part 3. Sa mga bago dito, intro lang, may plano ang grupo magkaroon ng korporasyon, no? Sa FANAR. Corporation, magkaisa tayo, mag-contribute, gagawa ng kapital. Maliit lang ang kita, pero simula yun. Simula, ano? Maliit lang kita. Sabi ko nga, in 1 to 3 years, huwag kang expect ng malaking kita. 1 to 3 years. Kasi corporation yun eh. Tapos, baguhan pa. Unless na lang pag naka-jackpot agad tayo. Nakagawa ng chips na i-export. Kaya yung pangarap na. Sabahan dito. Next chips ba yan? Chip next? Wag chips kasi hindi healthy. Healthy ba sa bento? Yan. Di mo nakita yung pinos ko? May collagen. Yung chips na yun na actually healthy yung chips na i-review mo naman. Napanood ko sa Dubai yun, di ba? Yung bata. Dubai, oo. Lettuce chip. Lettuce chip yun. Pero sa ating iba, Islamic way with collagen. Para sa bata tayo lahat. So, para tayo babae. I-review ko ha. Ito yung idea. Decide to come together to create a corporation that will run collagen. Collagen. 5 to 10 years, long term, actually hindi lang yung 10 years, 15 hanggang sa kung mabuhay pa man tayo bukas for the next years, no? So long term, yung plano natin as brothers, kumbaga, pag nag-decide yung tao na yun na sumama talaga sa grupo, may contract talaga yan, nakasek talaga yan, may rules yan, may policies yan, may roles tayo. Then formalize corporation by expression of commitment to the group, becoming corporators, acceptance and understanding of clear roles and responsibilities. Yan yung napag-usapan natin last time. Corporation nature of business is not limited to one product and services. It should be dynamic. Hindi lang isang product, hindi lang bigasan, hindi lang tubig, hindi lang coffee, hindi lang supply. Tingnan natin anong pinaka-feasible, kaya ng capital, at kaya ng isang structure na sisisimulan. Anong products na magandang i-combine doon as a corporation, no? So, weekend sa wala na rin. Sure. Wala? Mashallah. Bro, conclusion na ba? So, napag-usapan natin last time yung share percentage natin, equal siya dapat. Kung 10, alam nyo na, 10%. Pag more than that, mas bababa. Pero yung mababang porsyento na yan, pag billion ng kinita, it will be bigger. Sulitin ko, hindi shortcut ang corporation, it will really take time. No, kumbaga, it will really take a breakthrough para kumita siya. So, kung tingin mo, hindi mo kaya mag-antay or hirap ka sa ganitong plan, then it's really not required to join the group. So, hindi na umalis ka. Sabi niya, Mr. Smith. Parang may pinanggagalingan sa'yo. Sabi niya, Ustad Smith, hindi pa paalisin. You can be, Ustad, kasama ka, ano yung isa? Observer ka. Pwede ka mag-observe pa rin sa grupo. You're always open. Kahit hindi ka kasama, tapos pag may meeting, pwede ka mag-observe. Walang problema. You can learn from it. Hindi naman yung tanggalin agad. No? Haba ng sabat. Investor is the last option. Gaya ng sabi ko, investment, hindi maganda may investor agad tayo. Nagsisimula pa lang tayo. Wala na nakita kung pa tayo ng investor. Pangit talaga yun. Although, kung malaki ang plano, school talaga, malaki din ang kita, walang problema ang investor. Ang investor, nilalaro yan for a bigger project.
but not for small project. Kasi tayo mismo madami na eh. Naalala niyo yung sinabi ko, yung 500 QR per month, nakaka-create siya ng 1 million yata yan, pesos. Sa grupo, like 70,000 QR in 1 year. Parang ganun. So, ang punto ko, last option natin ng investor. Now, ito yung gagawin natin, no? Ito, we have, still, it's 2:47. What time? Magkano? What time? Asa? Wala asa. 50. 50. Ficos. For student siya lagi. Oh, so, Next week, magsisimula na siya. So, kasama doon, defining of capital. Ito yung napag-usapan namin last time sa Pizza Hut. What business can we start, no? Sabi nga ng Ustads, hanggang kailan ba ang Ustads Rakib? Hanggang kailan ba ang session para mag-decide ang grupo na mag-come together and to really create the corporation? Depende kay President Max, di ko masagot yan. Mas expert ang President natin sa decision making. No? So ilalagay ko ang mabigat na decision sa President. Mamaya na siya mag-gun. So, ideas muna, brainstorming. Nung nag-pizza kami, no, sabi ni Bro Zia, ang dami niyang sinabing maganda eh. Marami siyang simulan na individual business na pumatok talaga. So, pag-iisipan natin, what business can we start in Qatar and Philippines? No? Dalawa yan eh. Pwede mong patakbuhin yung dalawa eh. If ever, pag marami kayo. So, okay lang kasi i-share sa kanila. Bakit Yung binento mo sa akin. Bakit kayo lang nag-uusap? Pwede i-share yung kwentuhan natin. Ano yun? Yung pautang? Oo. Oh, sure. So, yung financing na yung bibili ka ng product tapos si monthly, sabi ni, halal ba yun, Stads, no? Halal yun, halal. Kasi, finalo ko yun. Nag-try ako sa Islamic, at saka yung gumagawa din nun, gumaya. Hindi yung gagawin pagkaharap. Gusto lang kita magsalita. Alam ko yan, alam. So, nagawa yun. Ibig sabihin nun, sa experience ni Kazia, kwento mo ka Kazia, kwento mo quickly, sa experience mo. Experience ko? Ikaw na rin. Kumbaga, ang customer niya is not really the Okay, yes. middle class. Customer niya is mga trabaho sa McDonald's, Yes. mga maid, Yes. mga kadama, and then they are good payers. Yes. No, yung mga gadgets, example, iPhone. No? So nagpapa-monthly si Bro Zia ng iPhone dito. 3 months. 3 months. So hindi mo dinala ang ledger mo, no? 3 months. So out of that, kumikita si Kazia ng magkano Kazia? Sample ka lang ng 3 months. After 3 months, continue na yung income. Di ba sa 20%, kahit mawalan ka tatakbo yung 5%, hindi ka pa yung malulugi. Sample in real-time money. Pero 100,000. 100,000. After 3 months, makukuha mo yung 30% na income mo na 30,000. Yun. So, I want you to imagine na nagawa ni Kazia mag-isa. 100,000 of capital. Then, of course, through financing, monthly na product, not money to money. Kikita ka ng 30,000. 20 na lang. 20. Doon na lang tayo sa 20,000 after 3 months. Yes. Capital mo intact pa rin, 100,000. Then iikutin siya. So, that can be done. Of course, it's not an individual decision making. Kasi nga, pag nag-create ka ng corporation, another business idea yun. Dapat ang board of directors mag-decide ng quorum kung talagang ipupush ang business na yun. Ano ba ang pros and cons niya? Ano ba ang... So, kailangan natin pakinggan ng mga ustads natin doon. Kailangan natin pakinggan ng mga may experience doon. So, sa Qatar, may na-meet din kami mga may-ari ng coffee shop. Sa Qatar, may na-meet din kami na may-ari ng bake shop. Yung kabayan, may-ari ng kabayan. Medyo friend-friend ko yun. Nakausap ko din siya. So, may malaking coffee shop din siya sa Philippines. Mabait din sila, no? So, sa Qatar, sa Philippines. Pearl of Beirut. So, ang dami nating source of knowledge na, kaya nga sa, nag-fail na sila, nag-fail ka na, huwag tayo mag-fail. Tingnan natin dun. So, mga sila, hingi tayo ng advice sa expert mismo to prevent that big failure. Kung mag-fail man tayo,
alam natin bumangon agad. Because we learn from their experience. So, ito yung mga assignment ng grupo. What business can we start? Sa Philippines, bigasan, nandun na yun, bigasan, combination. Sa Qatar, pwede pala tayong mag-start ng business with less capital. Kasi wala namang structure yun eh. Wala kang renta na binabayaran. Kumbaga, team effort ang nangyayari doon. Si Kazia, ang nagawa niya mag-isa sa story niya. So, nung narinig ko si Kazia, subhanallah, kaya pala. Pwede pala yun. No? Yung mga business na hindi ko alam, na alam ng iba, i-welcome natin dapat. Bakit? Kasi pwedeng yun yung isa sa mga weapon natin to increase our net profit as a group. No, so, going back, it's 2:52. Going back, may mga bago nga. Ang grupo bro, nag-isip na maggawa ng korporasyon. Ng korporasyon, again, maliit ang kita sa una or walang kita sa una, kailangan ma-accept yun para walang sisihan, kailangan ma-accept yun that pwedeng hindi ka muna kumita 1 to 3 years, no? Pwede, pero pag maganda ang system mo, nagawa mo ng maayos ang financing, imagine mo in 3 months may kita ka kaagad pag nagawa ng maayos. Pero ayaw natin i-promise yung magandang promise. Tignan natin yung realistic expectation natin. So, with that, no, it's 2:53. Kasi napag-usapan na natin ito yung capitalization eh. Yung share percentage, nakuha natin. Pag-usapan natin, ano ba ang role ko sa corporation na yun? Ang roles will be, of course, number 1, to attend meetings. Ang ideas nyo ay napaka-importante. Yung presence nyo is napaka-importante. Ang role number 2 is that pag in-assign sa'yo yung isang bagay, example, John D, ikaw assign dito, ikaw assign dyan, then you have to do that role. Kung kaya lang naman. No? Example, pag may in-assign kayo sa akin, pero ang off ko isa lang, tagdad ako sa duty. So, huwag nyo naman ang tanggalin agad. So, dapat yung role niya, realistic in a sense na kaya na bang gampanan yung role na yun sa current trabaho niya sa Qatar. Basic sales lang. Bro, pag gusto mo kumuha nito, pag max out ng credit card mo, pero 3 months lang, no? Parang ganun. Or other business sa grupo. Now, pag nagkaroon ng decision, gagawa tayo ng specific roles, no? Rules and regulations, and of course, sets of officers. Then expect ninyo na may weekly meeting talaga yan. Weekly meeting, target sales, strategic planning, marketing planning. Seryosong usapan na business, hindi siya yung petics lang. What I'm doing right now, even if I'm in Qatar, always kami may emergency meeting. Kaya nagkamali lang sa promotion, emergency meeting kami, anong nangyari? Pag bumaba ang enrollment, meeting na naman ulit kami, anong nangyari? Anong incident na nangyari? Huwag natin ulitin. Basic lang na hindi naayos agad ang toilet, nawalan kami ng isang estudyante. Sabi ko, subhanallah, basic lang yung ba't natin hindi ginawa agad. So mga ganun nangyayari pa rin sa akin yun ngayon, no? Somewhere in Tawi-Tawi yung lugar namin, bago pa lang kasi ang branch namin doon. So even as basic as that, wag mo i-overlook. Example, yung signage pala, hindi nila nagawa, sumakit na naman ulo ko. Kasi may estudyante nawawala. Sir, saan ang office? Sabi ko, saan ang signage? That was last year ba? So ibig sabihin, hindi pa perfect ang system ko na, kumbaga, syempre wala ako doon eh. Although may mga staff ako doon, may mga nakakaligtaan na little details pero napaka-importante. So kaya importante yung monthly meetings and monitoring sa grupo. Ngayon, pag nagkataon may nagkasakitan ng words, dapat as brothers, huwag tayo padala sa emotion. Yun ang advice ko. Kasi may mga time mabadchat ko kayo ng unintentionally. Pero dapat tanggalin natin yung pagiging emotional talaga. Mag-sorry din agad. Pag nakasakit ka rin, mag-sorry ka din agad. Alam na 3 days, di ba? Alam naman natin yung brotherhood natin. So hopefully, hindi ma-affect ang brotherhood natin pag nag-establish na ng business. Again, ang core natin dapat doon pa rin sa ating brotherhood. And the rest, pag nagkasakitan man,